Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kaniyang buhay para sa kaniyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kaniyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Mainit na hapon po sa lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating pong Jesus Nazareno. Sinabi po sa isang nobela, siguro familiar na kayo sa nobelang ito, yung Don Quixote de la Mancha ni Miguel Cervantes, no, ng Espanya. Meron doong tauhan sa nobela na si Sancho Pancho na nagsabi na, "Tell me who your friends are, and I will tell you who you are." So you are associated with the kind of persons around you. Ibig sabihin, lahat po tayo ay identify kung sino yung ating mga kasama. Madali nga naman nating makilala kung ano yung preferences ng bawat isa. Kung ikaw ay taong matipid, ang mga kasama mo ay mga taong matipid din. Kung ikaw naman ay taong mapagbigay, ang mga taong kasama mo ay mapagbigay. And just as the same with the negative side of it, kaya nagkakasama-sama yung mga chismosa kasi pare-pareho sila ng gusto. Diba? Meron bang chismosang tahimik? Wala. Kaya you are associated with that kasi gustong-gusto mo yan. Kaya kung mag-iingat kayo doon sa circle of friends ninyo. Dahil kung sa inyong circle of friends, pinag-uusapan niyo ang ibang tao na wala doon 100%, pag ikaw ang wala, ikaw naman ang pag-uusapan. Kaya po doon sa salita ni Sancho Pancha o Pancho sa Don Quixote de la Mancha, parang nangyayari sa buhay ng tao na maraming nagbabalat kayo, marami ang nagkukunwari sa takbo ng buhay o karanasan. Sa Ebanghelyo, tahasang sinasabi ni Jesus, tahasang ang kaniyang salita'y kailangang unawain ng kaniyang mga alagad. Kasi mayroon ng shift, mayroon ng pagbabago, mayroon na silang naranasan na kasama si Kristo. Hindi na yung kanila ang dapat masunod, kung hindi kung anong ipinamamanhik ni Kristo sa kanila, simula nang nakilala nila si Kristo at nasaksihan
ang kaniyang mga ginagawa. Ano yung shift? Ano yung pagbabago? Mula sa pagiging alipin, sila ngayon ay itinuturing ni Jesus na kaibigan. At ang kaibigan ay hindi maaaring magsalita laban sa kaibigan. Kaya nga nang sinabi ni Jesus na hindi ko na kayo itinuturing na alipin kung hindi kaibigan. At upang ikaw ay maging kaibigan ni Jesus, mayroon siyang isang natatanging inuutos. Ano po iyon? Mag-ibigan kayo. Dahil ang tunay na kaibigan ay nangangalaga at umiibig sa kapwa. Mukhang madali lang, pero napakahirap ng bagong utos na ito. Bago, dahil si Kristo na ang pinanggagalingan ng kahulugan ng bagong utos. At si Kristo ang modelo. Si Kristo ang siyang magiging saksi kung ano ang kahulugan ng pag-ibig na kanyang ipinamamanhik sa atin. Ang pag-ibig na iyo'y higit pa sa kayang gawin ng tao, na siya lamang ang tunay na kagawa nito at ipinakita niya kung paano umibig. At ito nga ang kaniyang ginawa. Ang pag-ibig ng Diyos, hindi dahil sa tayo ang unang umibig, kung hindi ang Diyos ang unang umibig sa atin. At sa pag-ibig na ya'y iikot ang biyaya dahil tayo'y kaniyang mga kaibigan. Ito yung vulnerability ng friendship. Ito yung parang baso na pakikipagkaibigan sa Diyos. Madaling mababasag. Delikado kung hindi natin kayang pangalagaan ang sinasabi ni Kristong mag-ibigan kayo. Bakit po? Kasi it is easier to say na mahal ko ang Diyos. Mas madaling sabihin, iniibig ko ang Diyos. Pero bakit nahihirapan tayong ibigin ang ating kapwa? Ito ang hamon ni Kristo. Let us concretize the love that Jesus wanted us to do. Iko-concretize natin. Hindi lamang ito isang kaisipan o isip na malayo. Ibaba daw natin yung pag-ibig na yan sa pamamagitan ng ating pakikipagkapwa-tao. Naalala ko po kasi nung mga nakaraang panahon, ang ebanghelyo ay ito rin. At ito'y pinapaliwanag ng isang pari. Ang sabi niya, let us concretize the love for the church. Sabi nila, mahal nila yung simbahan, mahal nila ang Diyos. Hinamon sila nung pari. So paano natin ipakikitang mahal natin ang simbahan at mahal natin ang Diyos? Let us concretize. Ay mga nagsisimba, mga nasa 500. O 500 tayo lahat, sabi nung pari. Let us concretize our love for the church sa pamamagitan ng bawat isa sa inyo ay bibili ng tiles. Tiles, yan o, para sa simbahan. O di na concretize. Literally, they concretize the love of God sa pamamagitan ng pagbili nung tiles na yan. Kaya nga po tayong lahat ay inaanyayahan ng Diyos na i-concretize yung pagmamahal natin sa Kanya sa pamamagitan ng pag-ibig sa kapwa. Kung isa kang anak,
i-concretize mo ang pagmamahal mo sa magulang mo. Yung simpleng paghuhugas ng plato, yung simpleng pag-aaral ng mabuti, yung simpleng paggamit ng mga bagay na ibinibigay sa'yo, pahalagahan mo. That's concretizing love. Kung isa kang deboto, concretize your love through your action. Kasi ang tunay na deboto, loving yan, mapagmahal yan, hindi masungit yan. Nakakita na ba kayo ng debotong masungit? Ako meron, marami. Pero gusto nating sabihin, i-concretize ang pagiging deboto ng Poong Jesus Nazareno. Love, pag-ibig. Kahit na nagkakaroon ng pagsubok, nagpapatuloy pa rin tayong nagmamahal dahil tayo associated with Christ. Hindi na tayo associated sa iba. Kay Kristo na tayo. Si Kristo na ang ating kaibigan. Si Kristo na ang ating sinasamahan. Kaya ang lahat ng ating ginagaway, refleksyon ng pinanggagalingan ng ating pag-ibig. At sa konkretong aspetong ito ng pag-ibig natin sa Diyos, ito rin ang ating dinadala sa iba. Kaya po lahat ng deboto'y kaibigan ng Poong Jesus Nazareno. Amen. Pagpalain tayo ng Poong. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, tinatawag tayo ni Kristo sa Kanya mga kaibigan, na Kaniyang mga kaibigan, at inuutusan tayong ibigin ang isa't isa. Ipakita natin ang ating pag-ibig sa katapatan ng ating mga panalangin. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyo. Ang mga tinawag upang mangaral ng Ebanghelyo sa anumang paraan, naway magpahayag ng mabuting balita ng pag-ibig sa Diyos.